Naaalala niyo pa ba ang balitang ito noong 2017? Nagpahayag ng pasasalamat ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas sa ilalim ni noon ay Secretary Michael Dino kay noon namang Public Works and Highways Secretary Mark Villar dahil sa pag-aproba sa mga pangunahing infrastructure project na naglalayong pagaanin ang problema sa baha at trapiko sa Metro Cebu. Sa isang Facebook post noong ika-24 ng Agosto 2017, inalala ng OPAV na noong Hulyo 2016 pa nang imbitahan ni Dino si Villar upang tulungan silang tugunan ang matagal ng problema sa baha sa rehiyon. Makalipas ang isang taon, naaprubahan na ang Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan, kung saan 33.5 billion pesos ang inilaan para sa mga pangangailangan sa infrastruktura. Inanunsyo rin ni Dino ang pag-aproba sa isa pang proyekto na isinulong ng OPAV, ang Guadalupe-Lahug Diversion Road, na dinisenyo upang pagaanin ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lugar ng Cebu City. Fast forward tayo sa kasalukuyan. Malacanang, pinaparipaso ang daan-daang proyekto sa flood control matapos ang Bagyong Tino. Sa gitna ng pinsala ng Bagyong Tino, iniutos ng Malacanang nitong Miyerkules, ika-5 ng Nobyembre, ang pagrepaso sa 343 flood control project na itinayo sa probinsya ng Cebu mula 2016 hanggang 2022 at 168 proyektong itinayo mula 2023 hanggang 2025. Ang pagtutok sa flood control project bilang tugon sa mga kalamidad tulad nito ay itinuturing na hindi sapat. Sa isang panayam kahapon sa isang opisyal ng gobyerno, idiniin niya na bigyang daan ang mga ilog. Nangangahulugan ito na ang isyu ng baha ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga flood control project kundi ang pag-unawa sa mas malawak na ecosystem at pagiging rasyonal sa mga inisyatiba at land use planning para sa isang pangmatagalang solusyon. Binigyang diin ito ni Antonio P. Contreras ng UPLB School of Environmental Science and Management. Ang environmental degradation, land use conversion at hindi sapat na pagsunod sa mga prinsipyo ng watershed protection ay nagpalala sa mga panganib na kaugnay ng klima. Ipinapakita ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino na ang mga climate hazard lamang ay hindi lumilikha ng mga kalamidad. Ang pangmatagalang solusyon ay dapat gumamit ng isang integrated framework na kinasasangkutan ng pambansang pamahalaan at ng mga LGU sa pagbalangkas ng isang land use plan na nagpoprotekta sa mga river system at daluyan ng tubig upang hindi gawing subdivision o resort na humaharang sa daloy ng tubig mula sa upstream patungo sa karagatan na nagdudulot ng matinding baha. Sinubukan itong gawin ni DPWH Secretary Singson sa pamamagitan ng Integrated River Development Plan ng DPWH na pinaliwala naman ng kanyang kahalili, si Mark Villar, na nagtuon sa mga mapagkakakitaan sa mga flood control project na ipinatupad bawat congressional district.